Bago pa nauso ang salted caramel, cookies and cream, or Rocky Road. Ang bumibidang dessert flavor daw noon ay ube, kaya tuwing birthday ng mga may edad na gaya ni Lolo o Lola, ube cake o ice cream ang laging nakahanda. Pero noon yun, dahil ang ube, trending at sumisikat na sa buong mundo. Sa katunayan, kasali ang ube sa listahan ng 2016's Most Popular World Food Trends ayon sa iba't ibang international websites. Kaya ngayon, hip and cool na rin ito for foodies of all ages. Ang ube o purple yam ay isang root crop na tulad ng gabi o kamote. Isa ang Pilipinas sa major producers nito sa buong mundo, kaya maraming pagkain ang sinasangkapan natin nito. Bukod sa halaya, ginagawa rin itong hopya, cake, candies at gelatin. Pero dahil malikhain tayo mga Pinoy, ang mga bago at kakaibang ube-licious recipes dumadami na din. First on the list, ang sizzling budbud ng modern Filipino restaurant na ito sa Taguig. Ang sarap ng ube halaya, iginisa sa butter at isinama sa sikat na suma ng Dumaguete para sa isang kakaibang panghimagas. Yung budbud ay rice cake galing Dumaguete. It's a finer grain of rice and it's wrapped in banana leaf. So one time, yung tita ko, pumunta siya dito, sabi niya, may dala akong budbud, oh. Tinikman namin, nga, no, mas masarap, maliit, tapos shaped like ay puto bumbong. Sabi ko, patong kaya natin yung budbud sa sizzling plate. Sige, so gawa tayo ng sauce. Sabi ko, gata, pwede, coffee, pandan, condensed milk. Yung ube butter naman, yung inspiration ko dyan, yung puto bumbong. Sabi ko, let's coat it with ube. Hence, sizzling budbud with coffee pandan sauce and ube butter. The ube gives it another dimension. Besides the color, of course, gives it that unique, distinct Filipino flavor. For 180 pesos, pwede nang lantakan ang sizzling dessert na ito. Sarap siya. Yung lasa nung budbud, tsaka yung ube, no? Ang naghalo siya masarap. Pati yung sauce niya, ang sarap-sarap. Ang bibingkang hindi lang sikat tuwing Pasko, may bagong version pa nito na pinasarap ng special ube. Presenting ang bibingkang ube na sinaserve sa All Filipino restaurant na ito sa Makati. So, ang first na ginagawa namin sa bibingka, yung namin, rice flour, then may egg, coconut milk, and sugar. So, minimix lang natin para mag-incorporate yung all ingredient. Then, niluluto namin sa bibingkera namin, no? Sa luto ng bibingka oven. Niluluto namin siya ng 8 minutes. So, pagka nilagyan na natin yung mga toppings, ay ng kesong puti, then tatap natin yung ube. Parang mas napapalapit ang Pasko kapag natitikman ng ube bibingka for 230 pesos. Masarap po din. Kakaiba siya kasi may ube po na nilagay. Malinamnam po. Hindi lang bibingka ang binigyan ng twist. Maging ang leche flan na isa ring Pinoy favorite, pinasarap ng ube. Ito ang ube leche flan cake na mabibili sa isang bakery sa San Juan. Tayo mga Pinoy, we like ube. And we also love leche flan. So pag pinagsama mo siya, talagang masarap na siya. We don't need to add any more secret ingredient, kumbaga. First step, magka-caramelize tayo ng 4 leche flan. Then after that, pag mix nyo na, bale, i-divide nyo na lang kung ilang pan kailangan. After the mix, ilalagay na natin yung cake sa taas ng leche flan na ginawa natin kanina. Paglabas sa oven, iba't ibang layers ng tamis at sarap ang bibida. Ang ube leche flan cake mabibili for 300 pesos. Hindi siya masyadong matamis. Tamang-tama yung timpla niya. Yung lambot niya, tamang-tama. At para
para sa huli naming sorpresa, ang cake na ito na mula sa pinagpatong-patong na crepe o yung parang maninipis na pancake. At ang filling na umaariba dito, gawa sa ube. Ang tawag dito ang ube milk crepe cake. Ang konsepto ng crepe cake nagmula raw sa Korea. Papatok kaya ito sa panlasa ng Pinoy? Hindi siya ganun katamis, pero ube at saka makapuno nila is perfect combination. Pwedeng subukan ng ube milk crepe cake for 225 pesos per slice. Ang pagkain na noon ay pang oldies, aba, ngayon ay patok ng iba't ibang goodies dahil nakikipagsabayan na ang ube sa modernong panahon. Hit pa rin ito mula noon hanggang ngayon.